yun lang, sir. Parang to, ano lang, as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, na mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi. Barado yung media. Kasi meron sinasabi yung media, alam mo yung ginagatungan ng media. There is a clamor na kasi sinasabi na nila Chis Escudero sa 30 sa January, sa June pa. Okay? Sinasabi ngayon ito, di ba may nagpetition, then simula na ngayon, mag-convene na kayo. May clamor na eh. Clamor na kagad yun. Yung sinasabi ni Chis Escudero, clamor na kagad yun. Ilan lang ba yun? Diba? 32 million ang bumoto sa Vice President. Yung clamor na sinasabi nyo, ilan? Wala pang 10. 4 lang yung sumulat. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious daw tayo. Naging religious daw tayo. Sabit din talaga itong media na to. Anong gusto mo? Yung pagiging religious ng tao, Sunday lang. Naging religious na tayo. Para bagang, hindi tamang pag-usapan yan. Pag Sunday lang yan. Hoy! Ang paniniwala is nasa buhay yan araw-araw. Ito nga, ang ganda example ni Chis Escudero. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo to eh. Di ba? Yung box populi, box populoy. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Marami. Doong panahon ni Kristo, marami at karamihan sumisigaw na ipako siya sa krus. Do you mean that's the will? Hindi ho. Ibig sabihin ba, dapat sundin natin yun? Although natupad dahil nga sa kasalanan ng tao. Dahil sa human sin, kaya natuloy ang pagpako kay Kristo. Kaya alam mo, example na ho tayo, it doesn't mean maingay, it doesn't mean mas sumisigaw ang tao, yan ang dapat nating sundin. Tapos sasabi, bagay religious na tayo. So ano yun? Doon ako nabuisis sa komento ng babae, tingnan mo pakinggan nyo. Libro ko, hindi Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Parang dirindiri ka, Huwag ka magsisimba sa linggo, Dirindiri ka dun eh. Huwag ka magsisimba. Dapat sa'yo itaboy sa simbahan eh. Ayaw mo religious, di ba? Huwag ka dito. Ayaw mo pag-usapan na reliyon eh. O ayaw mo maging basihan natin ang buhay ayon sa Biblia eh. Linggo lang pala gusto mo eh. Ano ka, Christian Sunday? O Sunday Christian? Mamili ka doon sa dalawa. Sir. Sigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompel sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. Diba? Kahit pag magkaroon ng clamor, Sino ba kasi nagtatanong na yan? your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin nyo. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yon. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara,
Klarong Oh, sa ito lang mga kababayan, simple lang sinasabi niyo, Chis Escudero. Idaan natin sa tama. Pag-isipan natin na maigi. Siguraduhin natin planchado. Bakit ba kasi nagmamadali? Utos ba sa inyo yan ni speaker? Ate, ba't ka nagmamadali? Ano mang clamor yun? Isang tao lang yung nagpetition eh. Tapos 4 lang yung sumulat. Kano naging clamor yun? Pinaha-high blood mo ko eh. Tapos magagalit ka pa ngayon pag kumuha ng wisdom from the scripture. Te, huwag ka magsisimba ha. Huwag ka magsisimba talaga, te. Hindi, alam mo mga kababayan, huwag tayong ganun. Kaya nga merong tayong Biblia to be used, di ba? O inspired by God to use as a pattern sa buhay natin. Para, alam mo, hindi tayo perpekto eh. Kaya nga natin kailangan ng salita na. Ang hirap kasi sa iba dyan. Ang tingin sa libro, sa Bible. Hindi, ito, diretsuhan tayo. Tingin natin sa Bible, para nakakapasok. Yeah, ganun. Huwag natin basahin yan kasi nakakapasok yan. Ang Bible, gabay nga yan eh. Para gabagang manual ng buhay. 'Di ba? Pag meron kang halimbawa, manual ng isang equipment. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, medyo paano kaya? Titingin ka ngayon sa manual. 'Di ba? Oh, ano ba? Oh, kaya sa kotse, ganun din eh, 'di ba? Sabi, ba't kami bilang umiilaw? Oh, tingnan mo ngayon kaya pala umiilaw, walang gas. Manual eh, titingnan mo 'yun eh, 'di ba? Importante eh. Importante yun. Hindi pa pwedeng sabihin mo, yung manual. Ba't naman tayo nagkaroon ng bigla tayo pumasok sa manual? Nasira nga eh. May nakita kang problema eh. Di papasok tayo sa manual. Ganon din sa buhay. O meron tayong mga kinakarap na problema. Meron tayong mga kinakarap na pagsubok. Tingnan natin ngayon. Ano ba ang sinabi ng Biblia? Kasi remember, Bible is not just a book that puro prinsipyo. Hindi. Bible ay history yan. Kasaysayan ng mga hari, kingdoms. Tingnan mo, napakaraming kingdom na dumaan dyan. How to rule and how not to rule. Nasa Biblia ho yan. Importante ho yan na atin pong inaalam. Kasi nakikita mo doon, nandun yung mga malalaman mo, tama ba itong gagawin ko? Tama ba? Ano bang approach dito? Kasi akala ng Bible is just a religious book. No, it's not. Bible is the manual in life. Everything, financial, diskarte sa buhay, trabaho, even politics is in the Bible. May politics dyan. Di ba? Kaya nga nung nakita nila si Kristo, tinanong kagad, magbabayad ka ba ng tax o hindi? Kanina ba namin babayad to? Sa'yo na ba? Kasi sinusunod ka na namin. Hindi. Tinignan niya yung coin. Sino nasa picture? Di ba si Caesar? Di sa akin kayo magbigay. Ay, hindi. Mali. Walang ganun. Sinabi ng Panginoon. Di ba si Caesar? Magbayad kayo kung ano yung due to Caesar. Magbayad kayo kung ano yung dapat. Yan yung Kaya nga, anong tanong? Ang gobyerno ba hindi matino ngayon? Oo. Ang gobyerno ba magnanakaw? Oo. Magbabayad pa ba kami ng tax? Oo. Bakit? Yun ang gabay na nakalagay doon sa Biblia. Tandaan nyo, inaapi ang mga Hudyo noon. Di ba? At sino yung nandoon? Yung sumakop sa kanila, anong sabi ng Lord? Magbayad kang tax. You understand what I mean? Important yun, application in life. Tapos sabi, religious tayo. Huwag ka magsisimbate ha. Pag nakita ka sa simbahan, babasbasan kita ng malupit. Biro lang.